Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. Mercy Sunot, ang buhay niya sa loob at labas ng Aegis. Salamat sa musika, rest in peace. Nagluluksa ang show business sa pagkawala ni Mercy Sunot. Pumanaw ang talented singer at Aegis vocalist noong November 17, 2024, November 18 sa Pilipinas, sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California, matapos ang matapang na labanan sa cancer, kaya nagulat ang publiko at ang mga fans ng banda. Sa kanyang huling TikTok video na naipost noong Nobyembre 16, isang araw bago ang kanyang pagpanaw, inihayag ni Mercy na kamakailan lamang ay sumailalim siya sa isang operasyon at ipinasok sa Intensive Care Unit, ICU, matapos makaranas ng kahirapan sa paghinga. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero biglang nahirapan akong huminga, so dinala ko sa ICU. May tubig, may inflammation sa lungs ko so ginagawa na nila ng paraan, she said. Sa parehong video, isiniwalat niya na inireseta ng mga doktor ang mga steroid upang matulungan siyang huminga. Ipag-pray niyo ko please para matapos na itong pagsubok na ito. Pag-pray niyo ako. Umiiyak na pakiusap ni Mercy habang nakahiga sa kanyang hospital bed. Kalaunan ay napag-alaman na si Mercy ay nasa California, USA, mahigit 8 buwan nang sumasailalim sa paggamot para sa stage 4 breast at lung cancer. Muling binalikan ng PEP.ph, Philippine Entertainment Portal, ang buhay at career ng isa sa mga Pinoy talents ni OPM, isang singer na ang malakas na boses ang nagkatapult sa Aegis sa iconic status at nakakuha ng lugar sa bawat video songbook sa buong bansa. Kamakailan ay ipinagdiwang ni Mercy ang kanyang ika-48 kaarawan na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang singer ay ipinanganak noong November 6, 1976. Si Mercy ay nagmula sa Cagayan de Oro, kung saan siya lumaki sa isang pamilya na may 8 magkakapatid. Nakuha ng Sunot Sisters sa Aegis Band ang kanilang pagmamahal at talento sa pagkanta mula sa kanilang nanay. Masayang naalala ni na Mercy, Juliet, at Ken kung paano sila madalas dalhin ng kanilang vocal training sa dagat, kung saan sila ay naliligo sa alas 4 ng umaga. Ito ay sa panghihikayat ng kanilang mommy, na naniniwala na ang malamig na tubig ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang vocal cords. Nabuo ang bandang Aegis sa 1995, kasama sina Juliet at Mercy sa lead vocals, Rhea Benoja sa vocals at gitara, Stella Pabico sa keyboards, Rowena Adriano sa bass guitar, at Vilma Goloviogo sa drums. Kalaunan ay sumali si Ken sa grupo, at nagdagdag ng mas maraming vocal power sa banda. Orihinal na kilala bilang soundtrippers ng AEG, nagsimula ang mga miyembro sa pagganap bilang mga entertainer sa Japan, bago nagpa siya na try ang kanilang swerte sa pag-record at pagganap ng kanilang sariling mga kanta. Actually, talaga, ayaw namin pumasok sa recording, shared Stella noong November last year. Kasi ang pagbabanda, bread and butter namin. Alam namin hindi lahat nagiging successful, kasi grabe ang competition. Ayaw namin nung una Kaya lang wala kaming choice. Parang, sige, try na rin namin. Kasi after nun yung biyahe ng Japan, medyo humina rin. Sa isang press conference noong November 2023 na nagpo-promote ng kanilang 25th anniversary event, ang Aegis, The Christmas Bonus Concert, sinasalamin ng magkapatid na Mercy at Juliet ang mabatong paglalakbay ng banda tungo sa tagumpay. Nang magpasya silang makipagsapalaran sa pag-record, ang Aegis ay nahaharap sa maraming pagtanggi mula sa mga executive ng musika na ibinasura ang kanilang musika at potensyal. Nagumpisa kasi kami sa walang kain. Nagpo-promote kami ng walang budget, pagunita ni Mercy, na itinampok ang mga hamon noong sila ay bata pa. Juliet added, hindi tinanggap demo tape kasi baduy daw. Yun talaga ang tingin nila sa Aegis before, baduy daw, hindi raw bagay. Sa 2015, inihayag ng grupo na minsan ay naisip nilang iwanan ang eksena ng musika ng buo upang magpatuloy sa mga regular na trabaho na nag-aalinlangan kung ang kanilang hilig sa musika ay maaaring magbigay ng isang napapanatiling hinaharap para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Tulad ng tadhana, bumangon ang Aegis para maging isa sa mga iconic acts sa bansa
na pinasemento ang legacy nito sa pamamagitan ng timeless hits tulad ng Halik, Luha, Bakit Tanong Ko Sa'yo, Sinta, Mahal Kita Na Lang Sa Tago, Christmas Bonus, at Basang-Basa Sa Ulan. Ang isa sa mga pinakadakilang hit nito, ang Luha, ay nagpapakita ng nakamamanghang vocal prowess ni Mercy, na mula noon ay naging isang lagda ng tunog ng banda. During her downtime, noong hindi nag-perform si Mercy, inindulge niya ang kanyang passion sa pagkanta na may video sessions. Sa TikTok, madalas niyang ibahagi ang mga video niya na nag-belting out ng iba't ibang tunes, kabilang ang The Search Is Over by Survivor, Jar of Hearts, by Christina Perri, Ligaya by Eraserheads, at Uhaw by Dilaw, bukod sa iba pa. Gayunpaman, nang tanungin siya kung kailanman ay kumanta siya ng mga hit ng Iggy sa mga sesyon na ito, ngumiti si Mercy at inamin na iniiwasan niyang piliin ang mga kanta ng kanyang banda para lamang sa isang pagbabago. Parang, hala, ay gis pa rin, umiti si Mercy, bago binanggit ang The Carpenters, ABBA, at Sampaguita bilang kabilang sa maraming artist na ang mga kanta ay mahilig siyang kumanta sa panahon ng video. Gayunman, sa mga pagtitipon ng pamilya, madalas tumanggap si Mercy ng mga kahilingan mula sa kanyang mga pamangkin na kantahin ang mga awitin ng Aegis, isang kahilingan na masayang obligado niya, na nagdaragdag sa saya at kagalakan ng okasyon. Upang mapanatili ang kanyang tinig, sinunod ni Mercy ang lumang kaugalian ng pag-iwas sa malamig na inumin, lalo na kapag naghahanda para sa isang pagtatanghal. Ibinahagi ni Juliet sa panayam ng Showbiz Pamour on Jeepney TV na minsan ay nagkaroon siya ng mainit na pagtatalo kay Mercy dahil sa kagustuhan nitong magsuot ng sexy outfit sa stage. Yung bago pa lang kaming Aegis, ayaw ko siya maging sexy, Juliet recalled, pertaining to Mercy. Hindi siya nakinig sa akin, lalong tumaas ang boses, sinabunutan ko siya. So nagsabunutan kami, Juliet candidly shared. Sa huli ay nag-patch up ang dalawa, with Mercy adding, pero pumayag na rin siya sa mga suot kong sexy. Gayunman, huwag magkamali ang kababaihang sunot ay may malalim na ugnayan at nanatiling matatag ang kanilang relasyon bilang magkakapatid na tumangging hayaang magkaroon sila ng mga panggigipit ng show business. Ang Aegis singer ay isang matapat na ina sa kanyang dalawang anak na sina Meray at MJ. Madalas na nagbabahagi si Mercy ng mga larawan niya kasama sina Meray at MJ na nagpapakita ng kanyang pagmamalaki at walang patid na suporta bilang isang nanay. Gayunman, hindi kailanman nagsalita si Mercy tungkol sa ama ng kanyang mga anak na nagbunsod ng mga haka-haka na hiwalay siya at pinalaki ang kanyang mga anak bilang isang solong ina. Ang kanyang emosyonal na mga post na nakatuon sa kanyang mga anak sa nakalipas na mga buwan ay nagpapahiwatig ng kanyang mga paghihirap sa kalusugan at ang kahirapan ng pagiging malayo sa kanyang pamilya. Noong August 3, minarkahan ni Mercy ang 19th birthday ng kanyang anak na si Meray sa pamamagitan ng isang taos-pusong close-up video na magkasama sila. Happy 19th birthday sa Unika Hijako, isinulat ni Mercy sa ibabaw ng clip. She continued, magkalayo man tayo nak, isipin mo dyan lagi sa tabi si Mama. Kakayanin lahat ni Mama ang mga trials na binigay ni Lord sa akin. Lalaban ako para sa inyo ni MJ, nak. Mahal ko kayong dalawa ni MJ, nak. Magkasama din tayo soon. Noong September 1, inilabas ni Mercy ang kanyang nakakaantig na mensahe sa kanyang anak na si MJ sa kanyang ika-13 kaarawan. Happy 13th birthday, nak. Sensya na, wala si Mama sa tabi mo. Papagamot si Mama para makasama tayo habang buhay. Isipin mo lagi, mahal ka ni Mama. Kayo lang ang buhay ni Mama kaya ito, papagaling si Mama. Happy birthday, wishing you all the best. More birthdays to come. Stay healthy, nak, and be a good boy always. Love you, miss na miss kita. Tiis-tiis muna si Mama dito. Nakakalungkot na hindi na niya nakasama ang kanyang mga anak. Ang video na ipinost niya noong November 16, kung saan humingi siya ng prayers, ay naging huling mensahe niya sa publiko. Paalam Mercy, salamat sa musika, Amen. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page
Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.